Karamihan sa mga bagong creator, baliktad mag-isip tungkol sa YouTube monetization. Nakikita nila ito bilang isang finish line. Mag-grind ka na ilang buwan, baka taon pa nga, hanggang mahit mo ang 1,000 subs at yung parang alamat ng 4,000 watch hours. Mag-apply ka sa YouTube Partner Program and then, papasok ng pera, tama? Mali. Paano kung sabihin ko sa'yo, bago mo pa mahit ang mga numerong iyan, baka huli na ang lahat. Ang totoo, hindi nagsisimula monetization sa 1,000 subs. Nagsisimula ito sa pinakaunang video na in-upload mo. Ang mga desisyon na gagawin mo on day 1 ang pundasyon ng buong channel mo. Napakaraming creators ang umabot sa metrics pero na-reject. Nadali na ilang buwan o na-demonetize pa sa huli. Lahat dahil sa mga bitak na pundasyon na ginawa nila sa simula pa lang. Ngayon, buuin natin channel mo para sa kita mula sa umpisa. Ito ang step-by-step guide mo para sa tamang pag-setup ng security, features, at AdSense ng channel mo. Bago mo pangarapin isang video title at thumbnail, kailangan nating i-lockdown ang core infrastructure ng channel mo. Ang mga susunod na hakbang na ito ay poprotekta sa iyo sa tatlong pinamalaking hadlang: ang ma-hack, ang ma-feature block, at ma-freeze ang iyong payments. Una, security. Isipin mo na ang channel mo isang physical store. Ang pag-enable sa two-step verification ay parang paglalagay ng heavy-duty lock sa pintuan mo. Sa YouTube Studio, i-click ang Earn tab at hanapin ang two-step verification. Kung di mo na secure yan, parang iniwan mo bukas ang pintuan mo na ginagawa kang ineligible para sa partner program at vulnerable sa mga hacker na maaaring sirain ang buong channel mo overnight. 2 minuto lang ito pero ililigtas ka sa total ng sakuna. Pangalawa, kailangan mo i-unlock ang pinakamakapangyarihang tools ng channel mo sa pamamagitan pag-enable ng advanced features. Pumunta sa settings, tapos channel, at features eligibility. Ang pag-unlock ng advanced features ay parang pagbubukas ng mga bagong pasukan sa store mo. Kung wala ito, lahat ay kailangan dumaan sa isang pinto sa harap, ang ad revenue. Pero kapag mayroon ito, pwede mo buksan ng mga side doors para sa affiliate links, ang backdoor para sa merch store, at ang rooftop para sa personal website. Lahat ng ito ay mahalagang early stage ng income streams. Ang pinakamabilis na paraan para magka-access ay sa pamamagitan ng video verification or valid ID. Gawin ito sa day 1 at bawat video na i-post mo ay pwede magkaroon ng marami pang paraan para kumita ng pera. Panghuli, pag-usapan natin ang AdSense. Dito nagkaaroon ng pinamasakit ng pagkakamali mga creator. Isipin mo ang AdSense account mo ay parang SSS number para sa iyong creator business. Isa lang at iisa lang habang buhay. Huwag kang pupunta sa AdSense website at susubukang mag-sign up pa ng isa. Pwede ito magdulot ng duplicate account error. Magdudulot ito ng bureaucratic nightmare na abutin ng ilang buwan para ayusin. Bago ka gumawa ng kahit ano at alam mong may AdSense ka na before, i-search mo ang luma mong email na may salitang AdSense. Kung may nahanap kang lumang account, yun ang dapat mong gamitin. Kung wala, maghintay ka lang. Ang tamang oras para i-link ang AdSense ay habang nag-a-apply ka na sa YPP sa Earn tab. Doon ka mismo gagabay ng YouTube step by step para maiwasan yung mga error. Kapag matibay ang pundasyon mo, pwede mo nang simulan na habulin ang mga metrics. As of 2026, may 2 landas ang YouTube para pasukin ang partner program. At kailangan mong malaman kung alin ang target mo. Ang unang landas ay ang Early Access Tier. Isipin mo itong bilang learner's permit mo. Para makapasok, kailangan mo ng 500 subscribers, 3 public uploads, at alinman sa 3,000 public watch hours or 3 million public shorts views. Hindi nito ina-unlock ang ad revenue. Pero, pinapayagan ka ng gumamit ng fan-funding tools tulad ng memberships at super chats. Dinisenyo ito para makapagsimula ka na kumita mula sa iyong biggest fans habang nagpa-practice ka pa papunta sa full monetization. Ang pangalawang landas ay para sa full monetization. Ito ay parang pagkuha ng full driver's license. Ina-unlock nito lahat kasama ang ad revenue. Para dito, kailangan mo ng 1,000 subscribers at alinman sa 4,000 public watch hours or 10 million public shorts views. Ngayon, makinig ka. Dahil ang short watch hours at long form watch hours ay parang dalawang magkaibang klaseng gasolina. Hindi sila pwedeng paghaluin sa isang tangke. Ang pag-viral sa shorts ay parang paggamit ng rocket fuel. Kayang-kaya nitong paliparin ang subscriber count mo, pero kailangan mo ng napakaraming views. Para sa karamihan ng creators, ang long-form content ay parang diesel fuel. Ito ang mabagal, steady at mas predictable na paraan para marating ang 4,000 watch hour goal. Pagkatapos mo mag-apply, isang totoong tao magre-review ng channel mo para ma-approve at manatiling monetize. Kailangan advertiser friendly ang content mo.
Isipin mo na ang channel mo isang magazine. Gusto ng mga advertiser na siguradong safe para sa brand nila. Ang mga article kung saan lalabas ang ads nila. Ito ay umiikot sa tatlong bagay. Una, kailangan malinis ang record ng channel mo. Walang active na community guidance strikes. Pangalawa, kailangan original yung content mo. Ito talagang pinaka-importanting rule. Kasi kung nagre-upload ka ng content ng iba, parang cover band lang yan na nagpapatugtog ng original recording ng kanta. Walang sariling twist. Pero para talagang kumita, kailangan ikaw yung artist na nag-interpret ng kanta. May sarili kang style, may dagdag kang ideas at ginagawa mo mas bago yung content. Doon pumapasok yung value ng creator. Tanungin mo ang sarili mo, kung black screen lang ang video, magiging valuable ba ang audio commentary mo lang? Kung hindi ang sagot, high risk ka. Ang iyong unique na input ang dapat bida. Pangatlo, kailangan mo sundin ang advertiser-friendly guidelines. Ang mga rule na ito ay naglilimit sa mga ads sa mga sensitibong topic. Hindi mo pwedeng pag-usapan mang ito. Pero ang konteksto ang susi. Kung ang content sa magazine mo ay nagbibigay ka ba sa advertisers, tatanggalin nila ang kanilang ads. Maging matalino at transparent tungkol sa iyong content sa pamamagitan ng paggamit ng self-certification tool ni YouTube kapag nag-upload ka. Ang pag-alam sa rule sa isang bagay, ang pagbuo ng strategy base sa mga ito ay paraan para manalo. Mula day 1, bawat galaw mo ay dapat may iniisip na monetization. Magsimula sa iyong branding. Pumili ng channel name at handle na madaling tandaan. Dapat sinasabi ng channel description mo sa mga tao at algorithm kung anong value ang binibigay mo. Ang content strategy may kailangan ng balanse. Ang shorts ay maganda para sa discovery. Parang pamimigay ng flyer sa isang mataong kalye para malaman ng mga tao ang brand mo. Ang long form videos ay bumubuo ng community. Parang pagkakaroon ng malalim na usapan sa mga taong pumasok sa loob. Ang isang magandang strategy ay gumagamit ng flyers para maka-attract ng crowd. Tapos, yung mga usapan para gawin silang loyal customers. At panghuli, mag-isip biyan ad revenue mula sa simula. Ito ang dahilan kung bakit natin binubuksan mga extra na pinto sa step 1. Ang pag-asa lang sa AdSense ay parang isang magsasaka na iisa lang ang tanim. Isang masamang panahon o pagbabago ng klima, pwedeng masira ang lahat. Sa pamamagitan ng pag-diversify gamit ng affiliate links, produkto, or memberships, nagtatanim ka ng iba't ibang pananim. Kung pumalya ang isa, ang iba naman magpapatuloy sa negosyo ng iyong farm na bumubuo ng isang resilient at sustainable na creator business. Ang paghihintay na isipin ang monetization hanggang mahit ang 1,000 subscribers sa isang recipe para nasayang na oras at matinding frustration. Ang totoong trabaho ay nagsisimula ngayon din sa pagbuo ng isang secure na pundasyon, pag-unawa sa mga patakaran, at paglikha ng valuable at original na content. Hindi ka na nagsiset up ng isang channel para kumita. Binubuo mo ito para magtagal. Kaya gawin mo na ang hakbang na ito ngayon. I-secure ang iyong account, i-unlock ang iyong features, planuhin ang iyong content na naayon sa guidelines, at simulan na mag-isip tungkol sa diversified income streams ngayon. Kung nakatulong sa iyong guide na ito, i-hit mo na yung like button at mag-subscribe ka na para mas marami pang strategies para palawin ang channel mo. At ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Mag-drop ka ng comment sa ibaba at sabihin mo sa akin ang isang bagay mula sa video na ito na implement mo sa channel mo. Buuin natin mga creator business na ito ng sama-sama. See you sa next upload.